isang eroplano, 239 na katao, at isang misteryo na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas. Noong Marso 8, 2014, isang international flight ang biglang nawala sa radar ng walang babala, walang distress signal, walang tawag ng tulong. Para bang naglaho ito sa gitna ng dilim. Sa kabila ng modernong teknolohiya at matinding paghahanap, ang katotohanan ay nananatiling nakatago. Ano na nga ba ang tunay na nangyari sa Flight MH370? Noong madaling araw ng Marso 8, 2014, isang eroplano ng Malaysia Airlines ang naghanda para sa isang biyahe mula Kuala Lumpur patungong Beijing. Ang flight na ito ay may sakay na 239 na pasahero at crew. Kabilang sa kanila ang mga pamilya, negosyante at mga turistang patungo sa kanilang destinasyon. Para sa karamihan, isa lamang itong normal na araw ng paglalakbay. Walang sinuman ang nag-isip na ang paglipad na iyon ay magiging simula ng isa sa pinakamisteryosong pagkawala sa kasaysayan ng aviation. Matapos ang matagumpay na paglipad, nakipag-ugnayan ng piloto sa air traffic control. Ang kanyang mensahe ay normal at walang indikasyon ng problema. Ngunit makalipas ang ilang minuto, bigla na lamang nagbago ang sitwasyon. Ang eroplano ay unti-unting nawala sa radar. Walang emergency signal at walang malinaw na paliwanag kung bakit ito naglaho. Mula sa sandaling iyon, nagsimula ang isang misteryo na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas. Habang lumilipas ang oras, napansin ng mga awtoridad na hindi na muling nagpadala ng signal ang eroplano. Walang distress call, walang emergency message, at walang malinaw na indikasyon ng aksidente. Para bang naglaho ang eroplano sa gitna ng malawak na kalangitan. Ang pagkawala ng Flight MH370 ay nagdulot ng matinding pag-aalala hindi lamang sa mga pamilya ng mga pasahero, kundi pati na rin sa buong mundo. Sa loob lamang ng ilang oras, inilunsad ang pinakamalaking search operation sa kasaysayan ng aviation. Maraming bansa ang nagtulungan upang hanapin ang nawawalang eroplano. Gumamit sila ng mga barko, helicopter, at satellite technology upang suyuin ang malawak na karagatan. Sinuyod ang South China Sea at Indian Ocean. Ngunit sa kabila ng matinding paghahanap, walang natagpo ang buong eroplano. Pagkalipas ng ilang buwan, may natagpo ang ilang piraso ng bahagi ng eroplano sa baybayin ng Africa at mga isla sa Indian Ocean. Ang mga debris na ito ay nagbigay ng patunay na ang eroplano ay bumagsak sa dagat. Ngunit kahit natagpuan ang ilang bahagi, ang pangunahing katawan ng eroplano ay hindi pa rin makita. Dahil dito, lalo pang lumalim ang misteryo. Habang tumatagal ang panahon, maraming teorya ang lumitaw tungkol sa pagkawala ng eroplano. May nagsasabing maaaring nagkaroon ng mechanical failure o pagkawala ng pressure sa loob ng cabin. May iba namang naniniwala na posibleng nagkaroon ng hijacking o sinadyang pagkawala. Mayroon ding mas kakaibang haka-haka tulad ng sabotahe o lihim na operasyon. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na ebidensya na nagpapatunay sa alinman sa mga teoryang ito. Hanggang sa kasalukuyan, ang pagkawala ng Flight MH370 ay nananatiling isa sa pinakamalaking misteryo sa modernong panahon. Sa kabila ng patuloy na pagsasaliksik at paghahanap, maraming tanong ang nananatiling walang sagot. Ano ang totoong nangyari sa eroplano? Saan ito bumagsak? At bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito lubusang natatagpuan? Ang misteryo ng Flight MH370 ay isang paalala na kahit sa panahon ng makabagong teknolohiya, may mga pangyayaring hindi pa rin natin ganap na nauunawaan. Habang patuloy ang paghahanap ng katotohanan, ang kwentong ito ay nananatiling bukas na tanong sa buong mundo. Kung nais mong matuklasan ang iba pang misteryo at kakaibang pangyayari, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa Misteryong Katotohanan. Hanggang sa muli, manatiling mapanuri at laging handa sa misteryo.